Mukhang nabad trip pa yata si Manny dito kay PBBM sa kanilang ginawang rally. Binanggit ba naman kasi ni Ngagba ang ganito? Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. At tila si Pacman ang pinatatamaan ng Pangulo. Manny! Bumili ka ng suka! Yung mukhasin! Unay! Bili na po ng suka. Yung ganito. Ay! Champion ako! Bumili ka ng suka! Champion ka na! Yung mukhasin! Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Masyado na talagang nalilito itong si Manny. Biruin mo naman kasi. Salo-salungat na ang kanyang mga sinasabi. Issue ng yaman na hawak ng mga Marcoses ay kung ano man yung nanakaw nila sa ating gobyerno, kailangan na siguro ipalit yung sinisgawa ng mga Kayo ay walay, bakit tayo nag-aaway-away? Kung sinong nakaupo, may mga kumukontra. Ang programa ng ating Pangulo ay napakaganda. Pag hindi sila nagbayad ng tax, siguro naman ang taong bayan mautak. Kasi pag ibinuto mo pa yung hindi nagbabayad ng tax, hindi ko na alam talaga kung saan ang gagaling yung talino natin. Hindi naman po nag-criticize ako ng todo sa ating Pangulo. Ang tinanong lang ako ng media noon na about sa corruption. Sabi ko kung may ninakaw, dapat ibalik. Kung may ninakaw, Hindi rin malayo magkaroon ng martial law. Pagka si Bongbong ang sorry bro. I know, binigyan ako ng discernment ng Panginoon na gano'n ang ano ko. Pero hindi malayo na magkakaroon ng martial law ulit. At yan ay pagsisihan ng taong bayan. Maniwala ka sa akin, ang pagsisisi, lagi kong sinasabing nasa huli. Oh, mark my word. Kung yan talaga ang gusto niyong bayan, kung yan ang gusto ninyo, sige, gawin ninyo. Pero sinasabi ko sa inyo, malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng martial law ulit. Kung yan ang gusto ninyo, then bubuti-buto ninyo. At pagdating at the end of the day, kayo rin, ang sarili ninyo ang sisihin ninyo. lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi pa natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya. May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Advance ako mag-isip. Nagkamali naman yata ng pagsusulat ng script itong scriptwriter ni Ngagba. Sa halip na patutsadahan ba naman kasi ang kabilang partido, ay mukhang ang pinsan pa ng Pangulo ang nasapol sa pahayag niyang ito. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Patong-patong na kasong kriminal ang kinahaharap ngayon ni House Speaker Martin Romualdez at mga kaalyado dahil sa umano'y 241 billion peso insertions sa 2025 national budget. Half billion po ang pinamigay. In cash ang pinamigay natin sa mga kababayan natin. So napakabuti po ng ating Congress, 19th Congress kasama ang ating Speaker. Speaker Martin Romualdez. Kung noon ay akala natin na napakabait at mapagkumbaba nitong si PBBM, ngayon ay nasasaksihan na talaga natin ang tunay na ugali at pagkatao ni Ngagba. Ang nagsasanto-santuhan noon ay isa ng bula ang lubo ngayon. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa dukhan. Baliw. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatayaan ang ating mga coastguard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Tanga-tanga! I'm so sorry!